Dumating ang mensahe ng eksaktong 8:40 na gabi. 3 salita ang umilaw sa nakasarang screen ng phone ng asawa ko. I miss you. Hindi ang mensahe ang nakpatihil sa paktibok ng puso ko, kundi ang pangalang nakasulat doon. Selena. Kinuha ko ang malamig na telepono mula sa marble counter. Nag-type ang 5 salita. At pinindot ang send. Come over. She is gone. Pagkatapos ay naupo ako sa dilim ngang aming sala at hinintay bumukas ang gate. Ang bahay namin sa Ayala Alabang ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Dinig na dinig ko ang mahinang ugong ng air conditioning unit sa itaas. Amoy ko pa rin ang expensive lemon cleaner na ginamit ng aming kasambahay sa sahig kaninang hapon. May natitira pang amoy ng roast chicken mula sa hapunan na hindi man lang ginalaw ng asawa kong si Eduardo. Nasa itaas siya ngayon. Dinig ko ang malakas na buhos ng tubig mula sa shower sa aming master's bedroom. He was washing off the scent of another woman. Siyempre. Hindi niya alam. Naalam ko na. For 23 years, I built my entire existence around this man and this house. 23 taon ng pagiging perpektong asawa. The perfect host for his corporate dinners. The perfect mother to Nico and Bea. Ako ang babaeng laging nakanggiti sa mga litrato sa high society magazines. Ang babaeng may hawak ng basong wine. Nakikipagbeso-beso sa mga asawa nga negosyante sa Manila Polo Club. Sa mundong ginagalawan namin, appearances are everything. Ang hiya at delikadeza ang nagdidiktang bawat galaw namin kapag nangaliwa ang asawa mo. Ang inaasahan ng lipunan ay manahimik ka. You play the martyr wife. Magbubulak-bulagan ka para hindi masira ang pamilya. Ikot ka lang sa mga charity events mo at magpapanggap na walang nangyari. But standing there in the dark, feeling the cold leather of the sofa under my hands, I realized something terrifying. I did not want to be a martyr. 20 minutes passed. Ang tunog nga gulong sa samantadong driveway ang bumasag sa katahimikan. Huminto ang isang pamilyar na itim na sasakyan sa harap ngang aming pintuan. Selena Villanueva. A wealthy widow. A public relation consultant. Ang babaeng tinuring kong kaibigan nang pumasok siya sa buhay namin para i-organize ang 30th company anniversary ng kumpanya ni Eduardo. Tumayo ako at naglakad patungo sa mabigat na wooden double doors. Binuksan ko ito nang walang ingay. Nakatayo siya doon. May hawak na isang manipis na envelope. Nakangiti. Ang ngiting iyon ay agad na nawala nang makita niya ako. Her eyes widened for a fraction of a second. The shock was visible, but it disappeared almost immediately. Pinalitan itong isang malamig at kalkuladong tingin. Wala siyang takot. Wala siyang hiya. She wasn't terrified that she was caught. She was just annoyed that I was standing in her way. Hindi ako nausalida. Tiningnan ko lang siya mula ulo hanggang paa. Suot niya ang isang eleganteng silk blouse at ang pabangong lagi niyang gamit kapag nagpupunta siya sa aming bahay para sa mga meeting. Bago pa siya makapagsalita, narinig namin ang mayabak mula sa hagdan. Pababa si Eduardo. Basa pa ang kanyang buhok? Amoy ko ang kanyang signature cologne. He froze halfway down the staircase. Ang mata niya ay nakpalipat-lipat sa aming dalawa. The air in the room grew heavy. Walang sumisiga. Walang nakbabato na plorera. Ito ang nakakatakot sa aming uring buhay. Ang pinakamabigat na away ay nangyayari sa pinakamatinding katahimikan. Eduardo cleared his throat. Mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon. The charismatic family man returned. Lumapit siya sa amin na may kasamang mahinang tawa. Sabi niya, Isa, you are misunderstanding this. Dumating lang si Selena para ihatid ang mga final drafts para sa event next week. He was gaslighting me straight to my face. Sinabi niya na masyado daw akong nag-overreact sa isang simpleng professional visit. He looked at me with those confident eyes. Kampante siyang tatanggapin ko ang kasinungalingan niya. He knew I would never make a scandal in front of a guest. Hindi ko ugaling gumawang eksena. Tumingin ako kay Selena. She was clutching the envelope tightly against her chest. Sabi niya, I should go.
Ed, I will just email you the details tomorrow. Tinalikuran niya kami at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit sa pagmamadali niya, hindi niya napansin na may nahulog mula sa kanyang designer bag. Isang maliit na puting envelope. Lumapag ito sa Italian marble floor namin. Walang ingay. Sumakay siya sa kotse at mabilis na umalis. Naiwan kami ni Eduardo sa sala. He looked at me and sighed. Sabi niya, "Pagod ka lang. Isa. Let us go to sleep." Tinalikuran niya ako at umakyat pabalik sa aming kwarto. Naiwan akong mag-isa sa ibaba. Tumingin ako sa sahig. Dahan-dahan akong lumapit at pinulot ang envelope. Binuksan ko ito sa ilalim ng dim lights ng hallway. Isa itong property listing. Isang luxury condominium sa Tagaytay. Ang presyo ay nakakahalaga nga 40 milyong piso. At sa pinakababang bahagi ng papel, nakasulat ang nga pangalan ng bibili. Hindi Eduardo Valderrama, kundi Eduardo at Celine Valderrama. Ginamit niya ang apelyido ko. Kinuha niya ang buhay ko. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang walang nagbago. Nagising akong alas 6 na umaga. Nahanda akong kape para sa asawa ko. Pumasok si Eduardo sa kusina. Suot ang kanyang paboritong navy blue suit. "Good morning, Hon." Sabi niya. Nilapag niya ang kanyang briefcase sa silya. Hinalikan niya ako sa pisngi. It felt like cold poison on my skin. Ngumiti ako. Sabi ko, "Good morning." Inabot ko sa kanya ang tasang kape. Wala siyang nakitang galit sa mga mata ko. Wala siyang naramdamang pagbabago sa tono ng boses ko. Ininom niya ang kape. Nagpaalam. At umalis patungo sa kanyang opisina. Nang marinig ko ang pagsarangang gate, nagsimula ang totoong trabaho ko. Pumasok ako sa home office ni Eduardo. Nilock ko ang pinto. Binuksan ko ang kanyang personal laptop. Alam ko ang kanyang password. Masyado siyang kampante sa akin para magtago ng basic access. Pumasok ako sa aming joint accounts. Ang mga conjugal accounts na 23 taon naming pinundar. Dito ko nakita ang katotohanan. Bawat buwan, sa loob na karaang isang taon, may malalaking halagang inilalabas patungo sa isang account na nakapangalan sa Villanueva Harbor Consulting. Kumpanya ni Celine. Ay hindi ito pambayad sa PR service. Ito ay unti-unting paglilipat ng aming mga conjugal assets. Ninanakaw nila ang kinabukasan ng nga anak ko para ipambili ng tsondo sa Tagaytay. Nakbukas akong drawer sa kanyang mahogany desk. Hinanap ko ang anumang dokumento na magagamit ko. Sa pinakailalim niyang folder para sa mga tax files, may nakita akong isang maliit na yellow sticky note. Sulat kamay ni Eduardo. Nakasulat doon ang malinyang dumurok sa huling natitirang awa ko para sa kanya. Talk to Isa after Bia goes back to Ateneo. Keep it clean. Plano ni Jana. Hinihintay lang niyang bumalik sa kolehiyo ang aming anak na si Bea bago niya ako iwan. He wanted to drop the bomb when it was convenient for his schedule. He wanted to keep his clean public image intact. He wanted a quiet separation where he keeps the money, the status, and the new woman. While I fade into the background in shame, kinuha ko ang aking phone at nagdial ng isang numero. Tita Teresa. Ang tanging tao sa social circle namin na alam ang lahat ng dumi ng high society. Isa siyang anulad na babae na nagdaan din sa ganitong giyera 10 taon na ang nakakalipas. Sumagot siya pagkatapos ng 3 ring. Sabi ko, "Teresa, I need your lawyer." Hindi siya nagtanong kung bakit. Sabi niya lang, "Makita tayo sa Makati NG alas 12 NG hapon. Huwag kang iyak. Isa. Kunin mo lahat ng papeles. Alas 2 NG hapon." Pumasok ako sa isang lumang building sa Salcedo Village. Ang opisina ni Attorney Alejandro ay amoy lumang libro at matapang na brewed coffee. Isa siyang veteranong family lawyer. Hindi siya mahilig sa drama. Mahilig siya sa ebidensya. Inilapag ko sa kanyang mesa ang printout ng bank transfers. Ang kopya ang tsondo listing.
At ang litrato ng yellow sticky note, tiningnan ni Attorney Alejandro ang mga dokumento. Umayos siyang upo at tinanggal ang kanyang salamin. Sabi niya, Mrs. Valderrama, sa Pilipinas, walang divorce. Ang legal separation at annulment ay madugo at mahaba. Kung magagalit ka lang at magwawala, matatalo ka. Ang kalaban natin dito ay hindi lang si Eduardo. Ang kalaban natin ay ang batas at ang perception ng mga tao. Sabi ko sa kanya, I do not want to just separate. I want everything that belongs to my children. And I want him completely destroyed in the only place he cares about. His public image. Gumiti si Attorney Alejandro. Isang malamig at profesional na ngiti. Sabi niya, we will freeze his assets quietly. And we will let him build his own trap. Do not confront him. Act normal. Let him feel safe. Nang umuwi ako ng Alabang, dumating si Eduardo na may dalang isang malaking buke ng white roses. Damage control. Lumapit siya sa akin at inabot ang mga bulaklak. Sabi niya, For you, Isa. I am sorry about last night. I was stressed. Tiningnan ko ang mga puting rosas. Sila ang paborito kong bulaklak. Dati. Ang pagbigay niya nito ay sapat na para burahin ang lahat na pagdududa ko. Ngayon, amoy libing ang mga rosas na ito. Kinuha ko ang bouquet at ngumiti ng napakatamis. Sabi ko, Thank you, Ed. I love them. Niyakap niya ako. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Naramdaman ko ang pinting ng kanyang puso. At naramdaman ko ang matinding pandidiri sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ngunit hindi ako humala. Niyakap ko siya pabalik ng gabi ring iyon. Pumasok ako sa walang taong kwarto ng anak kong si Bea. Madilim at tahimik doon. Nakasabit sa pinto ng kanyang closet ang isang black silk dress. Ang damit na isusuot ko para sa 30th company anniversary ng kumpanya namin sa susunod na buwan. Ang event kung saan inorganisa ni Celine ang bawat detalye. Hinaplos ko ang malambot na tela ng damit. Napakalamig nito sa balat. Bukas. Magsisimula ang mga linggo ngang aking pananahimik. Panonudin ko silang, dalawa na makpalitan ngang galihim na tingin. Hahayaan ko si Eduardong, isipin na nanalo na siya. Hahayaan ko siyang maniwala na sapat na ang kanyang gaslighting para patahimikin ako. Pero habang nakatayo ako sa dilim, alam ko ang totoo. Ay hindi na ako ang martir na asawa na nagtatago sa anino, enhiya. Hindi na ako ang babaeng magtitiis para sa delikadeza ng isang lipunang mapagkunwari. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng kwarto. Wala akong luhang pumatak. Walang pagsisisi sa puso ko. Alam ko na hindi na ako nagsusurvive lang sa bahay na ito. Ako ay nakahanda. Isusulat ko ang kanyang social execution. At gagawin ko ito habang nakangiti, sa harap nga ng taong kakilala niya. Kinaumagahan. Nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Ang lamig ng aircon ay nanunuot sa aking balat ngunit mas malamig ang pakiramdam ng aking isipan. Bumaba ako sa kusina upang ipagtimpla si Eduardo ang kanyang paboritong kape. Bawat galaw ko ay kalkulado. Bawat pagtimpla ay walang bahid ng galit o panginginig. Nang bumaba si Eduardo mula sa agdan, amoy na amoy ko ang kanyang mamahaling aftershave. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi na tila ba walang nangyari nung nakaraang gabi. Ngumiti siya at nagpasalamat para sa kape. Ang kanyang mga mata ay puno ngang kumpiyansa at yabang. Sa isip niya, ang aking pananahimik ay tanda ng aking pagsuko. Naniniwala siyang sapat na ang kanyang mapalusot upang patahimikin ang isang asawang higit na nagpapahalaga sa reputasyon ng pamilya. Hinayaan ko siyang maniwala sa kanyang sariling kasinungalingan. Sa mga sumunod na linggo, naging perpekto ang pagganap ko bilang isang tahimik at sumusuportang asawa. Sa loob ng aming bahay sa Alabang, araf-araf. Pinapanot ko siyang mag-ayos ng kanyang kurbata. Sa harap ng aming salamin bago siya pumasok sa opisina. Sa tuwing sasabihin niyang may late dinner meeting siya kasama ang mga kliyente. Tumatanggol lang ako at nagpapaalala.
na mag-ingat sa pagmamaneho. Hindi na ako nagtatanong kung sino ang kasama niya. Wala na akong pakialam kung anong oras siya uuwi. Ang aking atensyon ay nakatuon na lamang sa mga papel na unti-unting pumupuno sa isang fold sa loop ng aking walk-in closet. Nakipagkita ako muli kay Attorney Alejandro sa kanyang tahimik na opisina sa Makati. Wala kaming inaksayang oras sa mga dramang walang kwenta. Nakalatag sa ibabaw ng kanyang mahabang mahogany na mesa ang mga bank statements na lihim kong nakuha mula sa aming joint accounts. Ayon sa mga dokumento, mahigit 25 milyong piso ang unti-unting nailipat sa account ng Villanueva Harbor Consulting sa loob lamang ng 18 buwan. Ang parang ito ay bahagi nga, aming conjugal funds. Parang pinahirapan naming dalawa sa loob ng 23 taon. Nakita rin namin ang deed of sale para sa isang luxury condominium sa Tagaytay. Ang nakapanggalang sa titulo ay si Eduardo Valderrama at Celine Villanueva. Huminga ng malalim si Attorney Alejandro. Inayos ang kanyang salamin. At sinabing malinaw pa sa sikat ng araw ang ebidensya ng paglustay ng aming yaman. Tinuruan niya ako kung paano protektahan ang nga asset na natitira para sa aking maanak. Wala kaming isinampang kaso kagad. Ang utos ko kay Attorney ay handa ang laha. Ang separation papers at freeze orders ng palihim. Gusto kong ilatag ang lahat NG ito sa tamang panahon at sa tamang entablado. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng aking paghihintay ay ang pangmamanipula na ginagawa ni Eduardo sa aming mga anak. Isang hapon noong umuwi si Bea mula sa Ateneo para magpalipas ng weekend sa bahay. Napansin kong tahimik siyang umiyak sa kanyang kwarto nang lapitan ko siya at yakapin. Tinanong ko kung ano ang problema. Umiyak niyang sinabi na nag-lunch. Sila ang kanyang daddy kanina at may sinabi ito na nagpagulo sa kanyang isipan. Sinabi raw ni Eduardo na baka kailangan ko na raw nga espasyo para hanapin ang sarili ko. Pinalalabas ni Eduardo na ako ang nakakaramdam ga pakasakal sa aming pamilya. Na ako ang may balak na iwan sila. Napakuyom ang aking mga kamao habang nakapatong ang aking baba sa buhok ng aking anak. Ginagamit ng asawa ko ang aming sariling anak upang unti-unting itanim sa isip nila na ako ang sumusuko sa aming pamilya. Ito ang kanyang master plan. Ang gumawa nga malinis na exit narrative bago pa man pumutok ang balita tungkol sa kanila ni Celine. Gusto niyang lumabas na siya ang kawawang asawa na iniwan ng isang babaeng naguguluhan. Pinihilan ko ang sarili kong sumabok sa halit at sa halip. Ay hinaplos ko ang likot ni Bea. Sinabihan ko siyang huwag mag-alala dahil hinding-hindi ko siya iiwan. At malapit na niyang maunawaan ang lahat. Hindi ko sisirain ang aking plano dahil lang sa isang provokasyon. Nang dumating ang araw ng 30th company anniversary. Ang hangin sa loob nga, aming bahay, ay tila huminto. Umupo ako sa harap ng aking vanity mirror habang maingat na nilalagyan ng makeup artist ang aking mukha. Ipinusot ang aking buhok sa isang eleganteng chignon na nagpapatingkat sa aking mamata. Isinuot ko ang black silk dress na nakasabit sa aking closet sa loob ng halos isang buwan. Ito ay simpleng damit ngunit bumabakat dito ang tahimik, nakapangyarihan ng isang babaeng handang makipagdikma. Nang bumaba ako patungo sa sala, nakita ko si Eduardo na nakatayo sa tabi ng pinto. Suot ang kanyang pinakamahal na suit, nang maugtog po ang aming mamota. Nakita ko ang panandaliang paganga sa kanyang muha. Sinabi niya na napakaganda ko ngayong gabi. Sabay alo ang kanyang braso upang alalayan ako patungo sa aming naghihintay na sasakyan. Tinanggap ko ang kanyang braso ngang may malamig na ngiti. Sumakay kami sa aming van at ang buong bayahe patungo sa Bonifacio Global City ay puno ngang mababaw na usapan tungkol sa mga guest na dadalo. Pagdating namin sa Grand Ballroom ng luxury hotel, sinalubong agad kami ngang nakakabulag na ilaw mula sa mga chandelier at ng matapang na amoy ngang nga mamahaling pabango. Ang buong lugar ay puno nga kilalang tao sa lipunan. Mena negosyante, board members, at mga kaibigan ng aming pamilya. Ang bawat isa ay may hawak na champagne glass. Nagpapalitan ngam nga pekeng beso at mababaw na papuri. Lumapit sa amin si Tita Teresa.
Suot ang kanyang paboritong emerald green na gown. Humalik siya sa pisngi ko at bumulong sa aking tainga kung handa na ba ako. Tumanggulang akong bahadya. Isang simpleng senyales na ang lahat ay tuloy ayon sa aming pinag-usapan. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita ko siya, si Celine Villanueva ay nakatayo malapit sa stage. May hawak na clipboard at umaaktong parang isang abalang event coordinator. Nakasuot siyang isang fitted na red dress na tila sinadyang ipang-akit sa atensyon ng lahat. Nakita ko kung paano naktama ang mga mata ni Eduardo at Celine. Isang mabilis at patagong ngiti ang sumilay sa labi ni Celine. Isang palihim na pagtango naman ang isinagot ni Eduardo bago siya bumalik sa pakikipag-usap sa isang board member. Ganon na lang ba ang tingin nila sa akin? Isang bulag na asawa na walang kamalay, malay sa nangyayari sa sariling teritoryo. Huminga ako ng malalim at uminom ng kaunting tubig mula sa aking baso. Ang mga anak kong sina Nico at Bea ay nakaupo sa aming VIP table. Parehong tahimik at naghihintay na magsimula ang programa. Lumipat pabalik mula Cebu si Nico para lamang sa gabing ito. Walang ideya sa storm na parating. Tumunok ang isang malambing na musika, at pinakiusapan ang lahat na maupo na para sa formal na pagsisimula ang gabi. Ang Master of Ceremonies ay nagbigay ng isang mahabang introduction bago niya tinawag ang panggalan ni Eduardo Valderrama sa entablado. Nagsigawan at nakpalakpakan ang buong ballroom. Tumayo si Eduardo at inayos ang butones ng kanyang suite bago maglakad patungo sa mikropono ng may labis na kumpiyansa. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa simulangang aming kumpanya. Kung paano ito lumago mula sa isang maliit na bodega sa Pasig hanggang sa maging isang malaking logistics firm. Ginamit niya ang kanyang sikat na karisma upang patawanin at painitin ang puso nga manunod. Pagkatapos, nakbago ang tono ng kanyang boses, naging mas seryoso at tila puno ng emosyon. Sinabi niyang ang kumpanya ay papasok sa isang bagong kabanata at lahat ng matatapang na pagbabago ay nangangailangan ng sakripisyo. Nagsalita siya tungkol sa pagbitaw sa nakaraan upang magbigay daan sa isang mas magandang kinabukasan. Tiningnan niya ako mula sa stage. At sa harap ng daan-daang tao. Nagpasalamat siya sa aking taon ng pagsuporta bilang isang asawa at ina. Ang kanyang mga salita ay puno ng matatamis na kasinungalingan. Unti-unting inihahanda ang isipan ng lahat sa aming napipintong paghihiwalay. Pinalalabas niya na ang aming pagtatapos ay isang mutual na desisyon na nagmula sa mabuting hanggarin. Tumayo ang karamihan upang magbigay ng masigabong palakpakan. Isang standing ovation para sa isang huwarang padre de pamilya. Hinihintay ni Eduardo na ako ay tumayo at mag-alay ng isang pagkangiti pabalik sa kanya. Ngunit nanatili akong nakaupo. Hinintay kong unti-unting mamatay ang ingay ng palakpakan. Nang tuluyan nang tumahimik ang buong ballroom at umupo na ang lahat, saka ako dahan-dahang tumayo. Naramdaman ko ang matingin ng bawat tao sa silid na iyon. Kasama na ang naguguluhang mga mata ni Eduardo. Naglakad ako patungo sa entablodong hindi nagmamadali. Bawat hakbang ng aking takong ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Nang makarating ako sa stage, hindi ko tinignan si Eduardo. Dumiretso ako sa podium at inayos ang mikropono na halos katapat ng aking galabi. Tiningnan ko ang buong ballroom. Ang mga muhangam gataong naging bahagi ng aking buhay sa loob ng mahigit 2 dekada. Pagkatapos ay binaling ko ang aking paningin sa kinaroroonan ni Celine na ngayon ay nakatayo ng tuwid. May bakas ng kaba sa kanyang mata, nagsimula akong magsalita. Ang aking boses ay kalmado, malinaw, at walang kahit anong panginginig. Nagpasalamat ako sa lahat ng dumalo ngayong gabi upang ipagdiwang ang 30 taon ng aming negosyo. Sinabi ko na sumasang-ayon ako kay Eduardo na ang kumpanya ay papasok na sa isang bagong kabanata ng katapatan at transparency mula sa aking maliit na itim na purse. Inilabas ko ang isang tupi-tuping pirasong papel. Sinabi ko sa mikropono na nais kong pasalamatan ng personal ang aming event coordinator na si Celine Villanueva para sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon sa kumpanya.
Ipinaalam ko sa buong ballroom na ang dedikasyon ni Celine ay umabot sa puntong tumanggap ang kanyang consulting firm ng 25 milyong piso mula sa aming conjugal funds. Narinig ko ang biglaang paghapay ng hininga mula sa mga bisita. Ang magabulungan ay nagsimulang gumapang sa bawat sulok ng silid. Nakita kong namutla si Eduardo. Ang kanyang perpektong postura ay biglang gumuho, habang nakatingin sa akin ng may matinding takot. Ipinagpatuloy ko ang aking sinasabi. Hindi tumataas ang aking boses. Idinagdag ko pa ang detalye tungkol sa binili nilang luxury condo sa Tagaytay noong nakaraang buwan. Gamit ang perang para sana sa kinabukasan ng aming maanak. Sinabi ko na labis akong humahanga sa kanilang tapang na itago ang isang buhay sa likod ng aking pangalan. Habang ginagamit ang perang pamilyang ito, tinignan ko ng gidiretso si Eduardo sa mata. Sinabi ko na ang sinasabi niyang bagong kabanata ay totoo. Dahil bukas nga umaga, matatanggap niya at kumpanya ang freeze orders at civil cases mula sa aking mga abogado. Ang buong ballroom ay balot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang hiya, ang pinakakinakatakutang konsepto ngang lipunang ito, ay bumaksak ng buong bigat sa mga balikat ni Eduardo Valderrama, ang kanyang reputasyon, ang kanyang negosyo, at ang kanyang pampublikong imahe bilang isang perpektong lalaki ay nadurog sa loob lamang ng 3 minuto. Sinubukan ni Celine na maglakad palabas ng ballroom ng palihim. Bitbit ang kanyang bag at nakayuko upang iwasan ang mga mapanuring mata ng mga tao. Ngunit bago pa man siya makarating sa malaking pintuan, hinarangan siya ni Tita Teresa. Hindi sumigaw si Tita Teresa. Ngunit sapat ang lakas ang kanyang boses para marinig ng mga nasa malapit. Sinabihan niya si Jeline na ang mga kumpanya ay hindi nagbabayad ng milyon-milyon para lang sa pagpili ng kulay na cable napkin. Naiwang nakatayo si Celine Run. Pinalilibutan na nga nagbubulungang socialites at mga asawa na board members na tila nandidiri sa kanyang presensya. Lumapit sa akin si Eduardo sa stage. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya at galit. Pilit niyang hinawakan ang braso ko habang bumubulong ng mabilis at nanginginig. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa huling pagkakataon. Sinasabing nasisiraan na akong bait at masyado lang daw akong emosyonal dahil sa pagod. Inalis ko ang kanyang kamay mula sa aking braso ng may matinding pandidiri. Tiningnan ko siyang malamig at sinabing naging emosyonal ako noong nakaraang linggo. Eduardo. Pero ngayong gabi, dokumentado ako. Pakasabi ko nun. Tumalikod ako at naglakad pababang stage. Ang mataw ay kusang gumawang daan para sa akin. Hindi isang daan ng awa, kundi isang daan ng purong respeto. Habang naklalakat ako pabalik sa aking table, nakita kong tumayo sina Nico at Bea. Lumapit sa akin ang dalawa kong anak. Parahong may luhas sa makamata, ngunit may nakataas na makano. Hinawakan ni Nico ang aking kamay. At umangkla naman si Bea sa aking kabilang braso. Sabay-sabay, kaming naglakad palabas ng ballroom. Iniwan si Eduardo na mag-isang nakatayo sa ilalim ng nga ilaw. Walang tagapagtanggol. Walang pamilya. At walang mukhang may haharap sa mundo. Tahimik ang naging bayahe namin pawi sa Alabang. Ang tanging naririnig sa lupngan ay ang mahinang humngang makina at ang ngapata ngang luha ni Bea. Ngunit hindi iyon luhangang pagkawala, kundi luhang kalayaan at pagising. Hinawakan ko ng mahigpit ang makamay ng aking maanak. Walang salitang namutawi. Ngunit alam naming lahat na matapos ang gabing ito, ang aming bahay ay magiging isang tahanan ng muli. Ilang linggo ang lumipas. At ang balita tungkol sa ginawa ni Eduardo ay kumalat na parang apoy sa buong alta society ng Maynila. Nag-backout ang 3 sa kanyang pinakamalaking investors. Ang kanya namang makaibigan sa negosyo ay unti-unting umiwas upang hindi madamay sa gusot. Ang freeze order sa aming mga assets ay nagpahinto sa pagpapatayo ng kanilang pangarap na buhay ni Celine. Isang hapon, nakita ko na lamang si Eduardo na nag-empake nga. Kanyang gagamit sa loob ng aming guest room. Hindi na siya umakyat pa sa aming master bedroom. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod.
matanda. At tuluyan ng natalo. Hindi siya nagtangkang makipag-usap sa akin habang dinalang ng kanyang driver ang kanyang mamaleta palabas ng bahay. Tumayo ako sa tabi ng malaking bintana ng aming sala at pinanood ang paglabas ng kanyang sasakyan mula sa mga gate ng aming mansyon. Wala akong naramdamang awa. Ang amoy ng mamahaling lemon cleaner sa aming sahig at tila mas naging presko. Ang tahimik na bahay sa Alabang ay pinalaya na mula sa bigat ng pagpapanggap at kasinungalingan. Nakuhang muli ang aking kapayapaan. Ang aking dignidad at ang aking sarili. Sa mababaeng nakikinig sa kwentong ito na kasalukuyang nakakulong sa madilim na anino ng pagtataksil ng kanilang maasawa. Hindi ninyo kailangang maging isang biktima. Hindi ninyo kailangang sumigaw o umiyak upang ipaglaban ang inyong karapatan. Punasan ninyo ang inyong maluha at tipunin ang bawat dokumento, bawat mensahe, at bawat pruweba. Huwag ninyong hayaang gamitin nila ang inyong katahimikan upang ituloy ang kanilang kasinungalingan. Maging malamig, maging kalkulado. At tandaan na ang pinakamasakit na ganti ay hindi ang galit. Ang pinakamasakit na ganti ay ang perpektong pakasiranga, mundong inakala nilang kontrolado nila.